Hallelujah! Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating pong lahat. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Kayo po ba ay nagagalak sa Panginoon? Amen! Excited na po ba kayong sumamba sa ating Diyos? Amen! Palakpak na po yung inyong mga kamay. Hallelujah! Pinagpapalala naman ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan. Amen po ba? Ang Diyos po ay mabuti. Mabuti po ba ang Diyos? Amen! Magsabi po kayo ng Amen. Ang pagsagot po ng Amen ay isang magandang bagay. Ibig sabihin kayo po ay sumasang-ayon. Marami pong mga nagsasalita na maganda naman yung kanyang binabanggit. Hindi po kayo nag-i-Amen. Tinuruan naman po kayong mag-Amen. Tinuruan po ba kayo? Amen! Amen! Kasi pag hindi po nag-i-Amen, parang hindi sila kumokontra. Kayo po ba ay tupa? Amen! Amen. Ang tupa daw po ay nakikinig. Nakikinig po ba kayo? Amen! Sabi niya, Sir Will, nakikinig naman ako. Pero lumalabas din sa kabilang tenga. Pag lumalabas po sa kabilang tenga, nakinig ka lang, paglabas mo rin, malilimutan mo. Kaya, pagdating ng panahon, hindi mo po alam kung ano ang sasabihin mo sa kaaway. Kasi lagi po tayong nilalapitan ng, iba, ng jablo. Yung po ang trabaho ng jablo, tayo ay guluhin, pagsuhin. Pero pag tayo po ay may salita ng Panginoon sa atin pong isip at puso, pwede po nating panghawakan yon at panglaban po natin yun sa diablo. Amen po ba? Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Isang magandang umaga din po sa atin pong mga kapatid nasa ibang bansa. Maging atin pong mga kapatid na nasa tahanan. Kamusta po kayo? Mabuti sila, pero mas mabuti po kung andito po kayo sa bahay-sambahan. Ano po? Sabi po kaninang umaga, dun sa Hebrews, nasan dito yung mga nasa long prayer kanina. Sabi, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, gaya ng ginagawa nino. Tanong mo po dun sa inyong katabi, ginagawa mo ba? Doon po sa inyong katabi, sabihin nyo, ginagawa mo ba? Sana hindi. Lagi po tayong dumalo. Nang tayo po ay natututo, ang sabi po doon, ang tupa ay nakikinig. At siyempre ginamit po ay tainga. Sabi mark daw po ng tupa nakikinig. Ang pangalawa, yung tenga, di ba, ang pandinig. Ang pangalawa, yung, di ba, ang tupa, may paa. Nilalapit niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Sabihin mo po doon sa katabi mo, nilapit mo ang iyong buhay sa Panginoon. Amen. Ang ikaw ay magtagumpay. Amen. Gusto niyo po bang magtagumpay sa buhay na to? Ilapit po natin ang ating buhay sa Panginoon. Ipagamit po natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Lahat po ng nakikinig, pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Ito tayo po lahat ay tumayo. At batiin po natin ang ating pong mga kapatid sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ay,
tayong pasasalamat sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sabi po doon sa awit, ang kabutihan mo ay laging sasambitin. Kaya pag meron pong kabutihan na ginawa sa inyo ang Panginoon, at kung ano po ang sabi, inyo daw po, sambitin, hindi sa loobin. Nasa loob nyo po eh. Sambitin. Inyo pong ipahayag ang kanyang kabutihan. Ikaw, rin ng Panginoon, meron pang habol. Wala na po. Hindi palapakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni si teacher po muna. Magandang umaga po sa lahat. Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon kasi nung Holy Week, mga Wednesday pa lang, si Jed nilalagnat na at nagkakain. Sabi ko, di ba dapat ang regular na lagnat na mga 3 days, pag hindi pa gumaling, meron pang wala naman din kami pera maglola, kaya sabi ko, Lord, pagkalingin mo po si Baby Jed. Tapos nung mga linggo, sabi ko, nagtatay pa siya at naglagnat nung Saturday, hanggang gabi mga 38.8 pa yung lagnat niya before kami natulog. Sabi ko, Jed, mag-pray tayo. Sabihin mo sa kay Jesus, pagalingin ka kasi magsasamba tayo, ha? Kasi pag hindi ka gagaling, hindi tayo sasamba kasi may sakit ka. Tapos, nag-pray kami. Tapos, nung magsabi kong amen, sabi ni Jed, sabay tayo siya, nakiga siya nun, sabay tayo siya, at sabi niya, yehey! Ang baami! Sabi ko, salamat sa Panginoon kasi mga bandang 10, inano ko na mo, nag-temperature ulit ako sa kanya, 37 na lang. Tapos mga 4, temperature ko ulit siya, 36 na lang. Ibig sabihin, wala na siyang lagnat. At nung magdamag na yun, hindi na rin siya napupo. Dati ay maya. Kaya maraming salamat sa Panginoon kasi sa edad ng bata, nandun na yung faith niya na makakasamba siya at pagagalitin siya ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Sana po sa ating Panginoon yun. First time ko po magpapasalamat. Kinakabahan ako yun. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi marami po kaming answered prayers ng asawa ko. Yun, bali, ngayon lang ako tumayo para magpasalamat. Kasi parang inisip namin na parang may hinihintay kaming blessing ni Lord. Yun. So, thank you Lord kasi yun, nakakwento ko lang yung mga nangyari sa git lang. Yung, nung una kasi, last year pa lang, nagtatry na ako mag-apply sa iba. Kumbaga may current work ako pero nagtatry na ako mag-apply sa iba. Siguro month of May yun last year. Pero yun, hindi talaga kinakakalog ni Lord na magkaroon ako ng bagong work yun. Pero, yun, tuloy-tuloy pa rin kami sa pag-pray. So, bali, parang 2 months ako nagtatry mag-apply, pero wala. Hindi kinakakalog ni Lord. So, yun, nagpatuloy na ako sa work ko. Tapos, this year naman, January, may, yung katrabaho ko dati, parang meron kasi silang internal hiring. So, ni-refer na ako. Yung, kasi parang gusto nilang kasama sa team, yung mga kumbaga kilala na ganyan. So, thankful ako kasi isa ako sa naisip niya na ipasok dun sa company yun. Pero yung company na yun, isa sa mga target ko dati, pero hindi ako pinalad na makapasok sa company na yun. Pero yun nga, this year, nandiyan na, yun, nag-check sa akin na baka interested ako mag-apply sa kanila. Yun. So, ni-refer ako. Yun, na-interview na ako. Tapos, siyempre, inaasahan ko na makakapasa ako ganyan sa biyaya ni Lord. Pero, yun nga, wala pa rin update. Pero,
kung isipin natin, napakabuting Lord kasi kung nakapasa agad ako doon sa inaplayan ko ng January, hindi ako mapapasama sa ano. Kasi nagkaroon ng redundancy yung company namin. So kung for example nakapasa ako agad, hindi ako mapasama sa redundancy. Kung bakit yung redundancy na isa rin yung sa pinagpapray namin. Kasi matagal na ako sa company namin. 6 years na. So, kumbaga yung company namin palugi na, kaya ang dami na nag-isip sa amin na umalis na. Pero yun nga, thankful ako kay Lord kasi sobrang galing ng plano niya na hindi agad ako nakapasa doon sa inaplayan ko ng January para mapasama ako sa redundancy. Kasi kung tanggap ako agad ng January, mag-resign ako, hindi ako mapasama sa redundancy. So, malaking blessing sa amin yun na mapasama ako sa redundancy kasi matagal na din namin prayer yun na naming mag-asawa na mapasama ako sa redundancy. Malaking blessing sa amin. So, yun nga, napasama ako sa redundancy. So, yun naman, nawala naman ako ng trabaho ng syempre wala akong work noon. Since January 2nd week, wala na akong trabaho noon. Siyempre ako, nagpahinga muna ako siguro mga 2 weeks. So, iniisip ko na madali mag-apply ganyan. Yun. So, nainis niya sa akin si Rachel kasi ang yabang ko daw. Kasi sabi ko madali mag-apply. Wala. Madali mag-apply, sabi ko. Pero, hello. Wala rin. Ever. Yun nga, ito na, meron na, yan. Yun nga, sabi ko madali na mag-apply, pero yun nga, nung nag-apply na ako, sobrang hirap pala. Hirap din. Kasi inisip ko na, yun syempre sa biyaya ni Lord yan. Tapos sa pangalawa, inisip ko, may experience na ako, matagal experience ko. Inisip ko na, marili na ako matatanggap agad, ganyan. Pero sobrang hirap. Parang 2 months akong nag-a-apply. Pero wala. Pero yun nga, thankful ako kay Lord kasi parang last week, yun na, yung in-apply ko ng January, kasi hindi pa nalabas yung result nun eh. So, last week lang lumabas yung resulta nung application ko. Yun, thank you kay Lord kasi yun nga, pasado na ako doon na yun na part. Mag-start na ako this Tuesday. Yun. Thankful ako kay Lord kasi yun, sa tagal-tagal ng paghihintay, talagang lagi mo tinuturo si Lord sa atin na yung faith. Siyempre, bilang ako, bilang tatay, minsan nag-pressure ako kasi parang 2 months na wala pa rin akong trabaho, nag-pressure na ako, gano'n. Pero patuloy, salamat sa asawa kasi siya yung ginagawa ko yung Lord para yung palakasin ako, yung nararamdaman ko na talagang magtiwala na kami kay Lord sa araw-araw namin. Siyempre, kami mag-asawa talaga talagang magastos kami sa pagkain. Kaya yun, thank you Lord talaga kasi yun nga, lumabas na yung resulta. Nagpapasalamat din ako kay Lord kasi pinagpapray din namin kung magkaroon man ako ng work, yun talagang hindi makaka-apekto sa ministry, sa services, especially Sunday. Thank you Lord kasi makakasimba pa rin po ako ng Sunday yun. Kasi usually sa mga BPO, di ba, talagang minsan tatamahin yung Sunday, ganyan. Pero thank you Lord kasi maganda yung schedule na nabigay sa akin. Pero kahit, kumbaga parang sa panggabi kasi alas 12 ng umaga yung schedule ko. Pero yun nga, mag-adjust lang ako. First time kong ganun kaaga. Pero thank you Lord kasi hindi tatamahan yung natin, Sunday service. So mga kasimba pa rin po ako. Thank you Lord. So yun lang po sa kapatid ni Lord sa buhay namin. Thank you. Yun lang po. Ayun po ang Panginoon. Tunay na napakabuti po niya. May mga changes na nangyayari sa atin, pero isa rin may iba pa ng plano ng Lord. Kaya sabi ko, dun sa mga pangyayari sa buhay, ang ating kasi agad na reaction ay magreklamo, kasi parang hindi yun ang inaasahan, pero may iba palang
mas plano ang Panginoon. Parang ganun yung aking nagiging kaisipan ngayon. At nakikita ko talaga na pinoproseso ka ng Panginoon. Kaya dun sa buhay ni teacher, salamat sa Lord, yung kagalingan. Alam naman natin na ang Diyos ang talagang nagpapagaling ng anumang karamdaman. At sa buhay ni Ian, salamat din sa Lord. Matagal-tagal din nga, 2 months pero salamat sa Lord. Ibig sabihin yung naging katumang doon sa mga gawain. Dahil, syempre, pag ito ay busy, marami kang excuses, diba, pag ikaw ay busy. Pero sa panahon na pinagpapahinga ka ng Panginoon, salamat, ginagamit sila ng Panginoon. Diba? Malaki pong tulong, lalo na kay Pastor, sa atin sa iglesia, na nagiging katuwang yung talagang mga kapatid sa Panginoon. Kaya, ang ganda talaga ng plano ng Lord sa bawat isa. Kaya kung meron pong mga ginagawa ang Lord, minsan kasi una yung reklamo, pero meron palang the best na plano ang Panginoon na hindi mo maunawaan mo lang kung nangyayari sa buhay mo. Kaya salamat sa Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. Lahat po ang lahat ay tumayo. At ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang oras na to. Lumulog po tayo sa Panginoon. Tingin po natin ang kanyang pong abak. Hallelujah. Ganyahan ko po ang lahat ay doon ang kanilang puso at isip sa ating pong Diyos. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito, O Diyos. Salamat po sa iyo pong kabutihan, sa ginagawa mo po sa aming pong mga buhay. Minsan po, O Diyos, hindi po namin ito maunawaan. Subalit, napakabuti mo, O Panginoon. Alam mo, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, nakakaalam ng lahat, maging ang bukas na darating, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang the best na bagay na binibigay mo sa amin. Kaya po kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyo pong paggabay, sa iyo pong pag-iingat. Salamat, O Diyos, sa mga karunungan na pinagkakaloob mo. Salamat din po, Panginoon, sa mga karanasan na pinararanas mo sa amin, na kami, Panginoon, ay may mga bagay na natututunan. Salamat, Panginoon, na sa bawat araw, O Diyos, nakikita namin, Panginoon, na ikaw ay gumagawa sa amin pong mga buhay. Kaya po sa araw na ito, Panginoon, binabalik po namin sa iyo ang pinakamainam na aming pong pagsamba, ang aming pong pasasalamat, ang aming pong pagluwalhati sa nag-iisa mong pangalan. Tunay na ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan, at ikaw ang Diyos, Panginoon, na kailanman, O Diyos, ay hindi nagbabago ang iyo pong pag-ibig sa aming lahat. Kaya po sa umagang ito, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala maging ang aming pong sarili. Patid mo, Panginoon, ang aming pong buhay. Patid mo, O Diyos, ang aming pong mga kahinaan, O Diyos. Kaya po sa umagang ito, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba. Pakalinisin mo kami, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, na kami maging karapat-dapat sa oras na ito. Na ang aming pong mga pagsamba, ang aming pong pasasalamat ay makarating sa trono ng iyong biyaya, O Diyos. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, samahan mo po kami. Ikaw, O Diyos, ang aming pong mapapurihan sa pamamagitan ng aming pong pag-awit. May taas ka namin, O Diyos. Sa aming pong pakikinig ng iyong mga salita, hayaan mo, Panginoon, ito po ay tumimo sa aming pong puso at isip. Hayaan mo, Panginoon, ito po ay lumago. Hayaan mo, Panginoon, ang aming pong pananampalataya ay lalo pang lumalim sa iyo. Makita namin, Panginoon, ang iyong pong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa amin pong lahat. Na tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami pinapabayaan. Tunay nga, Panginoon, na sapat ang iyong pong biyaya. Tunay, O Diyos, na ang iyong pong akatapatan, Panginoon, sa aming buhay, aming pong nararanasan. Salamat, O Diyos, sa mga pagkakataon na hindi po kami naging tapat, subalit ikaw, Panginoon, ay napakabuti. Salamat sa mga biyaya na aming pong tinatanggap, Panginoon. At sa iyo po namin, O Diyos, pinagkakatiwala ang oras na ito.
Samahan mo po, Panginoon, ang iyong pong mga lingkod. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna. Batid namin, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay limitado ang aming pong mga kakayahan. Subalit ang aming pong pinanghahawakan, ang iyong po, Panginoon, kapangyarihan, ikaw, Panginoon, na magbibigay sa amin ng katagumpayan. Ikaw, O Diyos, na magbibigay sa amin ng karunungan, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw ay amin pong may taas sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Tunay ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong ipinapahayag dahil tulad nito, Panginoon, ay amin pong maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Kaya, O Diyos, sa umaga pong ito, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamainam na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ay panalangin namin sama sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Magpabukas po kayo, manatili po kayong nakatayo. Magpagbukas po kayo mula sa aklat po ng awit 103. At sabay-sabay po nating basahin ang nilalaman po ng awit 103 verse 1 to 5. Awit 103, 1 to 5. Natagpuan po ba mga kapatid? Amen. Amen. Awit 103, 1 to 5. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. Ang lahat ng nasa akin magpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal niya, ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. At huwag mong kaligtaang mabuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At ang mong aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa pilit ng kamatayan, ako'y liligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niyang habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng agila ang taglay kong kalakasan. Purihin mo ang Panginoon sa katabas ng kanyang salita. Hallelujah. Purihin daw po natin ang Panginoon. So kung makita na kanyang mga salita, palakpakan po natin ang Diyos sa umaga nito. At hayaan po natin ang ating mga kaluluwa ay magpuri at magpahayag ng mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat nga po, O Diyos, dahil ikaw ay napakabuti at patuloy namin ihahayag ang iyong kamanghamanghang paggawa sa aming kalangit-langan. Purihin ka. Hallelujah.
yan ay tunay ngang hindi natatapos sa aming mga buhay. Tuwing sa lahat ng oras, Panginoon, aming nararanasan na palaging dakila at dakila ang iyong mga gawa. Kaya sa umagang ito, O Diyos, patuloy namin ihahayag. Wala kang katulad, Panginoon. At kahit ang bawat mga awitin, ang bawat tula, Panginoon, ay kulang upang nilarawan ang iyong kadakilaan. Ngunit tanggapin mo ang pagsamba ng aming mga puso. Nagpapahayag kung gaano ka namin pinasasalamatan. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng ulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Tingin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng ulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapagal sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad.
Jesus ang ating tunay na Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, ikaw ang aming tunay na Diyos, Jesus. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming hinihin, isisigaw sa buong mundo, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Para sa'yo, O Diyos, sa'yo ang aming awit, sa'yo ang aming pinig, isisigaw sa buong mundo, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang. Hallelujah! Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming pinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan mo. Patuloy po nating papurihin ang Panginoon sapagkat tunay siyang dakila, tunay siyang dapat ilatbangan, tunay na walang katulad ng ating Diyos, ang pananatiling walang kapantay. O purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Jesus. O purihin ka, purihin ka, purihin ka. Salamat sa iyong kabutihan. Panginoon, sa inyo po namin minsan pangalan ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagpagdilang at samba. Kailangan pakilagay ang mga ito po aming maraming salamat. Amen and amen and amen. Purihin mo ang Panginoon sa mga ito. Hallelujah. Puri po, Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po tayong lahat ngayong umaga. Purihin ang Panginoon. So, mukhang sinisipon din yata yung microphone. Sumasabay yata sa pangalaman. Palakpakan po natin ang Panginoon. Konting sound pa po. Praise God. Yan. Amen. So, salamat po sa Lord. Tayo po muli ay pinagtipon-tipon for a very purpose. Amen po. Ano po ba ang layunin natin sa ating pong pagdalo sa mga gawain tulad nito? Dami. Kaya nga sabi nga po doon sa message kaninang umaga huwag kalimutan
ang pagdalo sa mga pagtitipon. Amen. Kasi sa mga pagtitipon, dito mo nakakausap, nakapumusta mga kapatiran. Tama po ba? O may pagkakainan pa nga tayo. Yun ang purpose niyan. Diyan tayo nakakapag-pray, diyan tayo nakakapag-open ng ating mga lehem at secret. Amen. Ano nangyayari? Nakakasamba tayo. Nakakapagpuri tayo. Wala naman pwede natin kayo mag-isa yung pagpupuri, pagsamba. At tayo ay natututo sa pagitan ng salita ng Diyos. Ang dami pong benefits ng tayo po ay dumadalo sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Sabihin niyo po sa inyong katabi, sa kaliwat kanan, kapatid, nasa tamang lugar kami. Salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin natin Diyos. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Kami dakilang Diyos, dakila kahit hindi kami mabuti, madalas sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pagdanas at patuloy na pagpapamalas mo, Panginoon, sa bawat isa ng inyong pong kabutihan na hindi napuputol, hindi nauubos, hindi lumilipas, hindi nalalaos. Panginoon, napakadakila mo talaga. Maraming pong salamat. At sa umagang ito, sa aming po pagsasama-sama muli, O Diyos, ang iyong pagkilos, ang iyong pangunguna, at pagpapaunawa sa amin ang iyong mga salita, at muli, O Diyos, ang iyong puningkod. Patuloy na iyong ginagamit sa paghatid ng iyong salita, ay pagpalain niyo po ng karunungan. Upang sa ganon, ang mga salita mo, Panginoon, ay pinapahayag na ikaw ang nagsasalita sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw lamang ang mangusap, ikaw ang magpaunawa, at ikaw rin lamang po, O Diyos, ang mapapurihan sa lahat ng panahon. Ano man ang aming pong ginagawa. Kaya muli, sama-sama po namin iniaalay sa inyo ang aming pong pagpupuri, pagpapasalamat, ang aming pagkilala, at ang aming pong pagsamba sa nag-iisa mong pangalan, ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Alabi mo sabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So actually, ang mensahe ngayon natin ngayong umaga ay isa pong reminder sa atin, pagkakang po ni Apostol Santiago, at makipumas po kayo sa akin sa aklat na Santiago, Apostol Santiago 1, mga talata pong 22 hanggang 25. James chapter 1 verses 22 hanggang 25. Malaking challenge sa akin ngayong umagang ito. Nakalimutan kong ilagay ang ilaw dito sa aking itaas habang ang aking pong pangalawang mata ay nasa sa bahay. So siguro po ay testing ito ng muling pananampalataya na pag linawin ng Diyos yung paningin ko gaya ng dati. Purihin po, Panginoon. So, pag po ako yung hindi sumablay sa pagbasa, malamang kung hindi malapit. Pero anyway, tuloy-tuloy po tayo. Chapter 21, verses 22 hanggang 25 po ng aklat ng Santiago. Ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Mabuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Verse 23. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang kanyang sarili. Agad nakalimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Purihin ang Panginoon, yung malinaw kayong mata. Sa Diyos po ang papuri. Palakpakan niya po natin ang Diyos ngayong umaga. Isang palaala po mula sa isang apostol. Titingnan natin ay ipinapakita yung ginamit ng salitang pamumuhay
No, sa verse 22, ginamit yung salitang pamumuhay sa salita ng Diyos. At ginamit din naman po sa sumunod na talata yung pagsasagawa ng salita ng Diyos. So isa lang po ang ibig sabihin ng mga kapatid, na yung salita ng Diyos ay marapat na ilapat sa buhay o lakaran araw-araw o sabihin natin, gawin talaga ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, aking naalala, kung ikaw po ay isang arkitekto o ikaw ay isang engineer na marunong kang sumulat ng isang gusali, kaya mong isulat yung napakagandang blueprint ng iyong dream house. Para bang ganito bibili ako ng magandang lote, ilalagay ko dito sa gitna yung aking bahay, habang sa palibot nito ay may mga fruit bearings na puno, and then ganito ang design ng aking bahay, and then ganyan, dito yung aking rest house, dito yung aking duyan, dito yung ganyan, pag ako ay may dumating na bisita, ito yung tanggap ako ng sila, blah blah blah. Ano? Doon pa lamang po sa blueprint ay makikita mo, ang ganda nito, ganyan. Ano ba talaga ang totoong may tuturing na pakinabang? Nakita mo at naunawaan mo kung ano yung disenyo or nakahiga ka talaga doon sa master's bedroom nung ginuhit mo. Di ba? At talagang nalamigan ka doon sa aircon na in-install mo doon. At nahigan mo yung duyan doon na nagdidisenyo mo na meron ka doon. Di ba? So parang nag-iisip mo, pagdating ng hapon, habang ako'y nagpapahinga, at habang binibilang ko yung pasweldo ko sa aking mga tauhan, ako'y nagkakape ng barako. Diba? Parang hindi mo lang inis, kundi mas mainam na maranasan mo talagang aktwal na ginagawa mo, kaya masasabi mong yun yung fulfillment. Yun talaga ang may tuturing mong pakinabang doon sa ginuhit mo, doon sa nalaman mo. Di po ba? So, ang salita po ng Diyos ay may kahawig na gano'n. At kung hindi makikita natin, doon sa pagsasagawa o pakikinig, pagsasaliksik at pagsasagawa ng salita ng Diyos, ang apostol ay gumamit po ng paglalarawan na katulad ng isang tao daw na humarap sa salamin. Mga kapatid, ganito lamang po ang mangyayari kapag ikaw humarap sa salamin. Sino mo dito may magandang salamin na panate ang linan mo talaga na bago ka sumimbay doon ka, no? Doon ka talaga humaharap. No, mas maganda nga po salamin yung body. Ano po? So, ang pipiliin nyo, ito po, magandang tip po sa inyo. Kung kayo po'y pipili ng salamin, ay yung kung talaga humarap ka, yung maganda ka pa. Yung kung ka talaga pa. Yung ganda. Kaya lamang po, ito po ang isang bagay ang salamin nga po ay hindi sinuwala. Expose ka niya. At pagkatapos talagang malinaw na sasabihin sa iyo ng salamin kung ano ka. Dalawang bagay lang naman po ang iyong makikita kapag ikaw ay humarap sa salamin. Diba? Makikita mo kung gaano kaganda yung ayos ng iyong buhok, kung gaano kalinis yung iyong mukha. At makikita mo rin dyan kung may uling pa yung mukha mo dahil galing ka sa kusina, nalimutan mong maghugas ng kamay bago ka nag-ayos ng mukha, ay yun. Makikita mo lahat yan. So, ibig sabihin mga kapatid, simple lang. Pag ikaw yung parang sa salamin, ipakikita ng salamin sa iyo kung ano yung magandang bagay at kung ano yung pangit na bagay. Kita mo ngayon, aboy, kaganda ng aking makeup. Kaya medyo tabi konti, dagdag kabila. O bawas konti dito. O, di ba? So, parang ganon. O, talaga palang pagkakaganda ng pagkali ka sa akin ng Diyos. Gitnang-gitna yung kabit ng aking ilong. Nasa hulog, nasa ano. Ayos Diba? Alala ko po nung kami nag-aaral sa Bible School, kami ni Pastor Andy ay biro ni Pastor Andy. Huwag mo masyadong titignan yung pangit kasi makakasana kayo ng pamumula. O yung pamumuli parang gano'n. Tapos tinuturo sa anak. Ang tumingin na may mahalay na gano'n ay nagkakasala na sa kanyang puso. Sabi ko ganito, sabi mo iba, kaya pag tumingin ka, manasiksihan ka,
huwag mo na asin yung tingin mo. Sa pangalawa kasi tingin mayroon na rin pag nanasa ay sabi ng iba, pag nakakita mo, huwag mo na asin yung tingin mo. Para hindi ka magkasala. Sige, hindi lalo ka na nagkasala. Hindi, ganito na lang ako. Puro ka na ako usapan. Sabi, ganito na lang. No? Para hindi ka magkasala, appreciate mo na lang ginawa ko. Wow! Gandang ang pagkakalikha dito talaga ako. Gitna yung kapit ng kanyang tulong, nasa hulong, nasa ganyan. Alibilado. Anyway, balik tayo sa salamin. Hindi naman talaga ang mangyayari sa'yo pag nakita mo yung salamin. Ipapakita sa iyo ng salamin yung bagay na kailangan mong ipagpatuloy o maganda ka, pagandahin palalo. May uling o may dumi. Ay ganyan, tanggalin. Ano po? Alam niyo po ang Biblia, pag pinasa po natin ang Biblia, ang Biblia po ay parang salamin ng buhay. Parang mapa yan. Makikita mo ang sarili mo kapag ikaw ay nagbukas ng Biblia. Pag ikaw ay nakinig ng salitang galing sa Biblia. Sabi nga sa seminar, pag ang mensahe po ay galing sa Biblia at ito ay sinabi sa mga tao, makinig kang mabuti. Kasi bakit? Si Jesus ay nagsasalita sa iyo sa pamagitan ng kanyang lingkod at ng kanyang salita. Yan. So ngayon, makita natin mga kapatid, bilang salamin ng buhay, makikita natin talaga na ipapakita sa iyo ng Biblia alin ang bagay na ipagpapatuloy, alin ang bagay na idadagdag, alin ang bagay na aalisin. Ganun naman po kasimple yan, mga kapatid. Pag hindi gusto ng Diyos, ipapaalis ang Diyos. Kapag yan ay medyo maganda na papagandahin pang patuloy yan. Kapag yan ay sadyang maganda o maganda talaga yan, mga kapatid, kailangan ma-maintain yan. Kailangan po yan ay manatili. Tama po ba? Ganun lamang po, mga kapatid, ang makikita natin, ang ginawang halimbawa ay ang salamin. So sabi ro, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Yun ang magandang Yun ang malinaw ng teaching ni James. Mamuhay ayon sa salita ng Diyos. We have to live biblically. Kailangan mabuhay tayo in accordance to the will and purpose and intention of God. Ganun lang naman talaga ang buhay. Kasi kapag hindi, ay magkakasala po tayo, mga kapatid. So ganun lang. Mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Ang sabi doon, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo at hindi ninyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Doon sa unang bahagi ay ipinakita po roon, kapag narinig ka lang at hindi mo isinagawa, ang sabi doon, dinadaya mo ang iyong sarili. Mga kapatid, katawa-tawa ang taong nagkukwentong meron siyang taong dinaya. At pagkatapos tanungin mo kung sinong nadaya mo? Sinong naisahan mo? O sabi niya sa Cavite, sinong iyong nautok? Yung aking sarili. Aking nadaya, aking sarili. Puri-puri ka. Yun yung makadaya ka ng iba eh. Hindi ka puri-puri, yung pamadaya mo ang iyong sarili. Mga kapatid, kapag makita natin, ang paglalarawan ni James, kapag yung tao ay matapos niyang mapakinggan o mabasa yung salita ng Diyos, pagkatapos hindi niya ginawa, hindi niya sinunod, ang katumbas pala noon ay pandaraya sa sarili. Natin mga kapatid kung ano kalumi tayo. Yung matataya tayo ng ating kapwa ay sakit. Nagagalit tayo. Diba? Pero mataya na natin ang ating sarili dahil sa natin. Katawa-tawa yun, mga kapatid. So tayo pala ay nagmumukhang katawa-tawa kapag ang salita ng Diyos ay hindi natin ginagawa. Ay mga kapatid, na-imagine ko habang pinapag-aralan ko po yung mga 6. Sabi ko, kung ikaw ay haharap sa isang kilalang tao, sa isang abogado, sa isang doktor, o sa isang sabihin natin na isang presidente o mataas na tao, di ba inat na inat kang magsalita? Kailangan makinig kang mabuti, pero lamang katulad mo. Kaya ang positionally speaking, meron lamang siya ang kalalagayan na medyo sabihin natin angat nga kay sa iyo. Kaya re-respetuhin mo. Alam niyo po yung titulo, hindi ho pinag-uusapan ng edad dyan. Huwag mong sabihin napakalaki ng edad mo dyan. Kahit bata yan, kapag po yan ay titulado, kapag po yan ay may pangalan, kapag po yan ay profesional, yan po yung sineser. Ginagalang. Di po ba? Lalo ko po, sa akin pong project ngayon, ng aming engineering ka, bata pa. Kali, nakapayat na.
Good morning, sir. Good morning po, Pastor. Pag nag-good morning ako, may paggalang. Nag-good morning siya sa akin, may paggalang. Kasi alam ng lahat doon sa site, ako'y Pastor. So nakita ko, tao lang yan, mga kapatid. At pag nagsasalita po ang taong may kalidad, ang taong may titulo, ang taong profesional, di po ba mainam na pakinggan natin mabuti? Itinuro sa ating bata pa lang tayo makinig kapag may nagsasalita. Wala pang titulong binabanggit doon. Pero isang bagay kapag nagsasalita po ay ang pinakamataas na personalidad. Ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, at Panginoon ng mga Panginoon. Anong ginagawa mo? Hindi lamang kailangan mong marinig mabuti para wala kang makalimutan, kundi pakinggan mo mabuti kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat at ang makikinabang mo na hindi ang Diyos kundi ikaw. Di po ba? Pagkatapos hindi ka ngayon magsasawa, anong sabi ni James? Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Dinadaya daw natin ang ating sarili. Ano ang tawag kaya natin? Alam mga kapatid, sa totoo lang, hindi ko lungkot-lungkot ang katotohanan. Pero talagang wala tayong magagawa kasi totoo nga. Kung ang Diyos na pinakamahalaga sa lahat at pinakamataas na personalidad, ay hindi natin napapahalagahan ang kanyang salita. Ano bang salita ang pakikinggan natin at gagawin natin mahalaga? Kung ang pinakamahalaga at para sa iyong kapakanan, ang kanyang itinuturo, ang pagkatapos hindi mo gagawin, hindi ba talagang totoong katawa-tawa tayo? Ganun yung kalalagayan talaga. At yung kanina, tamang si James, kasi si Pablo, mga kapatid, specific si Pablo, doktrina. Si Santiago naman, combine yun ng doktrina at pag-a-apply ng doktrina. Kasi pag sinabi ang doktrina ay ikaw na Kristiyano ay magbait, ang sabi ni James, makita ko sa iyong buhay. Show me the proof na mabait ka. Ganyan po siya. Kaya mga kapatid, sa palagay ko, sabi ko, salamat na lang at hindi ko naging kamanggagawa si James. Nakakatakot maging kamanggagawa ang ganitong personalidad na likod. Talagang huwag kang magkakamali. Kukuringin ka niyo. Makikita mo sa lahat ng kanyang iba. Maililigtas pa kayo ng pananampalataya lang. Ang ibig niya sabihin, nakaran niyo ang pananampalataya niya. Ganun siya katindi sa aplikasyon. Kaya sabi ko noon, kung nagkasama-sama yung tatlong apostol, pag-usapang teaching, pakinggan mo si Pablo. Pagtabang, pakinggan mo si Pedro. Aplikasyon, pakinggan mo si James. Kompleto Ricardos. Galing mo. Kaya ang sabi ko, ako personally, natatakot akong baka magagawa si James kung ganito ang kasama ko sa akin. Nakakatakot naman talaga, pero sa isang banda naman ay opportunity mo para matuto ka. Ang ganda naman, ano? So ganyan po siya, no? Sabi niya hindi para talagang dinadaya daw natin kung tayo hindi magsasagawa ang ating sarili. Okay? Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili agad na nakalimutan ang kanyang ayos. Pag ikaw humarap sa salamin at nakita mo yung bagay na dapat alisin at hindi mo inalis, ang tanong, nakinabang ka ba? Wala. Malibang kumuha ka ng tuwalya at panghilamos at hugasan mo nga at punasan yung iyong mukha kung nakita mo madumi, yun ang pakinabang. Pero kung hindi mo gagawin, ang tanong ko na may ganito, bakit pa ikaw humarap sa salamin? O bakit pa tayo humarap sa salamin? Hindi ba'y gumagawa lang tayo ng kalokohan? Wala ka namang pakinabang, yet ginagawa mo ay gumagawa tayo ng kabalbalan sa buhay. Hindi tayo nag-meditate doon. In the same way, kung
Katulad ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, kailan mo ba ito maririnig? Pag linggo, maririnig mo yan. Sa madaling araw para maririnig mo na yan. Sa oras ng pananambahan, maririnig mo yan. Paghayo ng alas 4, maririnig mo yan. Misa na maririnig mo yan. Di po ba? At ito kapag po ikaw ay nagbabasa, nagpe-personal devotion ka, syempre, di ka lamang mananalangin, magbabasa ka rin, maririnig mo mismo sa Diyos yan. Yan po ba? Pero ikaw man ay personal na nakarinig nito sa iyong sariling pagbabasa, narinig mo kay pastor o kasinong kapatiran, iisa po ang dapat natin gawin. Ito'y ang isagawa at ano ay ginagawa talaga natin. Makikinabang lamang tayo dyan, mga kapatid. Kapag yan po ay ating isasagawa. So ito nakita, walang saysay. Sa madaling salita, mga kapatid, ganito pala yun. Kung tayo po, halimbawa, ito yung katotohanan na makikita natin. Kung tayo po pala ay nagsamba, pagkatapos po ay, okay, narinig naman natin ang mensahe. Ang linaw naman ang boses ni pastor. Nakapang-microphone. Ayan, narinig. Pagkatapos ay hindi natin ginawa, aba, ang mangyayari para ay ganito. Nagsayang tayo ng panahon. Ang sabi ni San Pablo, sa bawat pagtitipon ng mga anak ng Diyos, hindi dapat mawala ang alin, pangangaral ng Ebanghelyo. So, ibig sabihin, doon po sa akin po itinuturo na advanced preaching method, ang sabi doon, the message is central. Ang central po sa pananambahan po ay hindi po pagwawalis. Yan po bagaman po ang pagdadaan sa paglahat-lahat, yan po ay kailangan. Pero ang tinatawag pong pinakasentro po ay ang salita ng Diyos. Sa awitan, maririnig mo ang boses ni Ate Rachel, ng mga backups na yan. Sa tugtugan ay maririnig mo ang huhusay ng tugtugin at mga tumutugtog. Pero kahit isang pating pastor ang nagmensahe, nagsalita ang Panginoong Jesus. Ano? Minsan o hindi minsan. Kadalasan na nane-neglect ng napakaraming mga pananampalataya sa Catholic churches. Diba? Kaya dapat po maging matalas po tayo. Sabi nga po ng mensahe ni Pastor Marnie ng mga nakaraan ay be like Bereans. Ano po ba ang kanyang mga Bereans? Araw-araw ang pag-nilapakinig, pagbabasa, pagsasaliksik, pagsusuri ng salita. Sinecheck kung tama ang mga pinuno, sinecheck kung tama ang mga napakinggan. Ganon sila kaingat pagdating sa salita ng Diyos. So dito mga kapatid, sa unang bahagi na pagpapakita ng katotohanan patungkol po doon sa nakikinig ng salita ng Diyos. Actually, dalawang katangian po ng taong nakikinig ito. Ang una po ay hindi nagsasagawa. Pag hindi nagsasagawa, walang pakinabang yun. Hindi siya nagpapakita. Sabi din na, dahil lang ang sarili. So wala talaga, wala siyang napulot sa oras na yun, mga kapatid. Tapos ang sabi doon, katulad daw siya ng isang taong pagharap sa salamin, walang ginawa sa kanyang nakita agad umalis at nalimutan ang kanyang ayos. Ang sabi pa naman po doon sa pangalawa pong katangian po ng tao na nakikinig. Hindi lang basta nakikinig, ang sabi dito yung nagsasaliksik, patuloy. Verse 25 ang sabi, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa. So mga kapatid, iba po yung nagbabasa, iba po yung nagsasaliksik. Ang pagbabasa, dahil marunong kang bumasa, yan po ay madaling gawin. Kasi marunong kang magbasa. Pero hindi lahat ng pagbabasa ay naiintindihan. What?
Kaya nga diba, sabi nga po ng mga teacher natin ng elementary, ng high school, reading with comprehension. Ay, si Ma'am. Si Ma'am, salamat na rito si Ma'am Lane, ano, at makukorek niya tayo, meron tayong kasamang teacher. Ayan. Reading with comprehension. So, ibig sabihin, nagbabasa kang inuunawa mo, meron kang naunawaan. Sabi nga yung nare-relate. And actually, mga kapatid, hindi lahat ng iyong binabasa ay naunawaan mo. So, may possibility, may posibilidad po na sa ating pong pagbabasa, meron tayong nare-retain sa utak natin na 20%. Tanungin natin yung teacher at sinarap nila yun. Pag-play, matanong po namin, ano po ba ang generally speaking po, ang isang nakikinig na estudyante, ilang percentage po ang possible na kanyang maunawaan sa ituro? Is it 15 or 20% o what? Depende po sa estudyante. Yan yung kung ano average, yung kung general na ano, na kumbaga, yung possible na maunawaan, general po yung mga. Sa grade 10 po kasi, hindi talaga halos pastor ganon. Grade 10 na sila pero walang comprehension. They're just read. So maliit talaga ng porsyento lang. Mga, opo, 20% type. 20%. Imagine mga kapatid, what is 20% sa 1 out of 100? Kung sino lang na Hindi na, hindi na. ito po ang isang bagay. Napakaliit na porsyento po noon. Ay yung 50-50, maliit eh. Di po ba? Ito po ang kadalasan pong problema ng mga nagbabasa or nakikinig, hindi nagsusulat. Alam mo kapatid, pwede mong I believe ha, pwede mong makuha 100% talaga na tinuro kung nagsusulat ka pa. Kasi bantay na bantay ka, lalo yung kinukuha mo talaga yung pinakamahalaga. Ayun, makukuha, ang laki talaga ng porsyento. Kaya lang mayroong tao na nakikinig lang pero hindi nagsusulat. Mas mainam po talaga yung panulat kasi mababalikan po yun. Yun pong aming asawa ng aming pastor dati. Yun po yung kanyang challenge sa amin, sa congregation at lalo-lalo ng worker na. Kinakabahan kami pag kami po ay humarap sa Bible study ng dala namin ay New Testament. Kumbaga daw sa baril short firearm. Hindi makakaabot sa malayo yan. O, New Testament ang dala mo, paano kung binuksan ng Old Testament? Hindi ka nakasali. 27 books lang, at biblical ka, ay 66 yun. Nawala yung 39, ako malayo. Diba? So kaya kami nung maingat. Pag pumunta kami sa meeting ng mga manggagawa, siguraduhin mo may dala ka Bible, board pen, at okay. Kaya minsan nagsalita ako ng Samuel. Lahat ka po kayo na nagsalita rito, meron akong take note. Ano? May take note ba kayo na message ko? Wala na kayo. Then, pakikita nila, maririnig namin niya. Totoo po yun. Pag ako po yung nakinig na message niya, hawak ko po. Yun po ako. Hindi ako napakagaling magtanda eh. Ay magaling ako mag-take note. Doon tayo. Eh, hindi ko naintindihan ngayon. Pero mamay maintindihan ko yan. Na nag-aaral ako lalo kung matyan, kung bakit ba, pwede ba hindi nadaanan yan? Hindi ko pa mas tapos maintindihan ito, may pinapaliwanag na naman doon, ang hirap. Hit ko niyang pakno ako nag-aaral. Pero nakuha ko yung, para ako maintindihan dito, sige, sulat. O kahit paano naintindihan, nakapasa ako, hindi naintindihan ako, nakapasa nga ako. Diba? Kasi hindi po ako napakabilis na mag-aaral. Slow learner po ako. Ako lamang po yung may tiyaga. At ang katotohanan ako yung nagka-college, wala akong absent miss isang araw. Yan po yung isang part ng isang estudyante seryoso. Hindi ko inabsinan po ang aking college life, ang college ng pag-aaral ko. Kahit isang araw. Mag-a-appeal po yan sa aking school record. Ganun po ako seryoso sa aking pag-aaral ko ng college.
Hindi ako matalino. Never ako naging dismister. Pero matino ako estudyante. Nagtiteknik ako. Yun po talaga. Lalo salita ng Diyos yung pinaaral natin. Mag-take note po tayo. Eh ngayon, napaka-high-tech na ng ating pakikinig. Buksan mo yung cellphone mo, record mo, ay, dala lahat. Di ba ang ganda? Pakikinig at sasaluwa. Ang ginamit pa po dito sa verse 25, mga kapatid, pagsasaliksik, talagang nanamnamin. No? Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa, hindi minsanan. Sasaliksikin, talagang hihimay-himayin mo talaga. Uunawain mo. Kung ikaw ay isang preacher, hindi po pwede ang hindi magaling magsaliksik. Hindi mo kagad makikita po yun. Siyempre, unang-una pinapanalangin yan. Kasi ang banal na spirito ay nag-i-illumine. May illumination na tinatawag. May pagpapaunawa ng salita ng Diyos na kailangan mong makita. Kaya kapag ikaw ay nagdi-devotion o nagagawa ka ng message, kailangan may hawak kang ballpen at sulatan. Kasi minsan, mamaya ng konti, hindi mo na alam kung ano nung itinuro kanina ng banal na spirito sa iyo. Palilimutan mo yan. Parang nagkukumpos din ang awit yan. Habang nandun ka pa sa momentum na pumapasok ka na intindihan mo, ito yung tono, ito yung message, so sulat. Tanongin niyo yung mga kompositor. Eh pag hindi ka nagsusulat man, alam mo kanina eh. Wala na ngayon. Ang sabi ko dito ay, nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa. Hindi lang naunawaan, hindi lang narinig, hindi lang na-memorize, patuloy na gagawin. Paano gagawin niya mga kapatid? Pag sinabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos, sundin mo to, sundin mo yan. Gawin mo to, gawin mo yan. Iwanan mo to, iwanan mo yan. Idagdag mo to, idagdag mo yan. Biblikal yun. At inyong idagdag sa inyong kabutihan ang ganito, ang pagpapakumba sa ganito. Di ba? Meron pa lang pagdadagdag. Kasi ibig sabihin, mga kapatid, meron ka pa lang nakukuha din. Dinadagdagan. Ganun pala yun. Titignan mo maigi ko ano ang pinapagawa ng salita ng Diyos. Pag sinabing hayo. Pag sinabing pray. Pag sinabing rebuke, ay rebuke. Yun. Yan dapat makikita. Yan dapat iba. Blessing, yan. Okay yan. Promises of God, yan. Ay siya. Ang sabi ngayon doon ay, nilalakawan mo ang Diyos. Hindi ako yan. Iwas ka ngayon. Iwas po sa ika ngayon. Pag sinabi na yung makasalanan ka, hindi rin ako yan. Alam mo ba tayo? I-expose na talaga ang salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mamili. Hindi tayo pwedeng persuade ang mga tao na pangakuan lang natin ang pangakuan ng puro magagandang mga bagay. Kasi masasabotahe po ang mga katangian ng Diyos. Sabi ng Diyos, siya ay Diyos ng pag-ibig, siya'y mabait ng Diyos, sukdulan po siya sa ganun na lagay. Pag sinabi naman na ang Diyos ay galing sa kasalanan, sukdulan din po yan. Pag sinabi ang Diyos ay maniningil at magbabayad na ang bawat nagkasala, sukdulan din po siya. Lahat po ng sinabi ng Diyos ay 100% po ang assurance na gagawin niya. Kahit nung sabihin niya, ang sumampalataya, sabi ni Jesus, ang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. 100% si Jesus, sure siya sa kanyang sinabi, at may assurance siya doon sa kanyang promise. Pero ang question, 100% po ba ang assurance natin na ibibigay sa Diyos na tama yung ating pananampalataya? Doon nagkakaproblema tayo, mga kapatid. Once na yan po'y promise, yan po ay 100% na gagawin ng Diyos. Kaya ang dapat 100% na lalagyan mo at tutugan mo na pananampalataya. Kasi po hindi nakikipagbiruan ng Diyos. At hindi po tama na yung
100% na promise ng Diyos ay tatapatan mo ng 50% na pananampalataya. Kaya nga sa usapin pong kaligtasan, mag-ingat po tayo. Hindi tatanggapin ng Diyos ang hindi 100% na pananampalataya. Otherwise, baka yung 1% ay works, hindi ka papasa sa Diyos. Hindi ka maliligtas. Ang 100% na ginawa ng Panginoon para sa katubusan ay nagdidemand ng 100% na pagtitiwala o pananampalataya. Paano ngayon? Ang sabi ng Diyos ay isagawa natin itong salita na ito ay hindi natin sinagawa. Dinadaya rin natin ang sarili. Ayaw ko na pong magkomento kung 100%. Hindi naman talaga makaka-100%. Ganyan po. Kaya lang, ang napakagandang bagay, mga kapatid, once na itinuturo sa atin at ipinapagawa ng Diyos, ay sinisikap natin mag-isagawa. Ganyan po ba? Para daw yung isang sundalo. Ang isang sundalo na nagtatanggol sa kanyang bansa kapag nasa gitna po ng labanan. Para po hindi po siya abutan ng kaaway, kailangan po tumakbo siyang maigi. Parang makaalis siya sa kanyang alalagay. Pag siya po ay na-injure, kailangan po siya gumapak, kaya nga lang po siya, pag hindi na siya po makatakbo, kailangan siya po lumakad. Amen. At pag po siya ay hirap ng lumakad, kailangan po siya gumapak. Kailangan siya makaalis ko. Kailangan niyang magawa yung intention kung bakit siya sundalo. Tayo po ng mga anak ng Diyos, tayo po ng mga sundalo ng Diyos, tayo po na inuutosan ng Diyos, ginagawa po ba natin? Pero salamat sa biyaya ng Diyos, kahit madalas, na hindi naman tayo talaga makapagsagawa 100%. Maybe nakaka-10%, maybe nakaka-20% o 50-50. Subalit purihin ang Panginoon. Pinipili tayong unawaan ng Diyos sa kung ano ang kaya natin sumunod. Ito po lang. Katulad ng 10 Commandments. May nakakapagsagawa po ba ng 10 Commandments? Walang po makakapagsagawa niyan. Kaya nga po ma-memorize natin yan eh. Hirap po ma-memorize yan eh. Ayun po po maisagawa. Kaya lang, hindi natin pwedeng baliin ang sinabi ng apostol. Pakinggan mo, saliksikin mo, at iyong isagawa. So ano po ang promise? May promise pa. Hindi po basta gano'n yan. May promise pa. Ngunit ang sasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal. Ano yung kautosang sakdal? Naintindihan pa natin yung ano yung kautosang sakdal? Ano kaya yung kautosang sakdal? Yes, ang Bible ay kautosan. Sabi ni Jesus, ako'y pumunta rito hindi para pawalang bisa ang kautosan, kundi patupad. Ano yung kautosang sakdal? Di ba may kautosan ng mga Pariseo? Ano ang kautosang sakdal? Sa palagay natin, ang tinutukoy niyang kautosang sakdal? Gospel. Hindi lahat ng Word of God ay Gospel. Pero po ang Gospel ay Word of God. Hindi po natin. Ang teaching ng mga Pariseo, law, Word of God. Ang turo na ni Jesus ay Word of God, Gospel. Kasi pinapatay. Nagsasagawa daw ng kautosang sakdal. Ano yung kautosang sakdal? Sabi doon, at nagpapalaya sa tao. O, yun ang naglinaw. Okay. Kautosang sakdal na nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot. Ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos saan daw? Sa lahat ng kanyang gawain. So, ang susi pala
ng pagpapala o tagumpay sa ating gawain, sa anong bagay natin ginagawa is we should be doer and not listener. Is listener of the word. Doer. Tagapagsalita. Kasi doon magkakaroon ng apekto sa buhay. Kapag po isinagawa po yan. At ang sabi ay, pagpapalain sa lahat ng gawain. Mga kapatid, ito pala. Ang dami nating pangarap sa buhay. Ang dami nating plano. Ang dami nating trial and error. Marami ang error kaysa trial. Di ko ba? So gusto natin magtagumpay sa buhay. But the question is, kinukonsulta mo po ba yung mapa ng buhay? Naroon ang tagumpay kapag sinubok dyan. Nasabi ko, pagpapalain sa lahat ng gawain. So mga kapatid, ang pagkikinig, ang pagsasaliksik, at pagsasagawa pala ng salita ng Diyos ay hindi pag-uubos at pagsasayang ng panahon. Kanino ito? Para kanino ito? Para sa Diyos o para sa atin? Para sa atin. Kung ito'y para sa atin, sikapin natin maisagawa. Hindi po ba? Hindi ito para sa Diyos. Hindi para sa atin. Hindi lang pakikinggan, sasaliksikin at gagawin talaga. Lagyan natin po ng pang-mathematical formula. Salita ng Diyos plus pakikinig at pagsasaliksik plus pagsasagawa equals pagpapala. Ang galing. Ayos ano? Ang galing ng mathematical formula ng Bible. Kung natatandaan niyo po, lagi kong sinasabi, kapag ang Biblia ay nabasa mo na may ipinapagawa, huwag mong titigilang hanapin kasi ang pinakadulo noon ay ano? Pagpapala. Gawin ninyo ito at mangyayari ang mga bagay na ito. At huwag ninyong gawin at mangyayari din ang mga bagay na ito. Mayroon laging bunga. So pagka po, tingnan nyo, anong malakay? Sabi doon, dalhin ninyo ang inyong mga handog. Anong sabi doon? Anong gagawin ng Diyos? Bubuksan ang durunawan ng langit. Wow naman. Ibuhos sa inyo ang masaganang biyaya, pagpapala na wala kayong sapat na lugar na paglalagyan. Sobra-sobra. Para kanino kaya yung sobra? Sumobra sa iyo, para kanino yon? Akin. Joke lang po. Pag tinignan mo ngayon ang konteksto ng mga bagay na yon, sabi mo, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo, higit pa sa inyong pangangailangan para may magamit kayo para saan? Pagkakawang-gawa o para saan? Hindi po. Para po sa kapwa yan. Ibig sabihin, ang blessing ng Diyos, sobra talaga para sa iyo ang design. Sobra para sa iyo. Kaya sabi ko sa inyo, ang prayer sa Panginoon, ako'y yumaman. Gusto ko. Kasi pag ako'y yumaman, gusto mo tayo ng school. Gusto mo tayo ng school. Saka po yung yung mga tawag dito. Para mga pagtulong na ganyan. Hindi mo na po yung exact term na ginagamit na. Maging strategy para po sa pagmamahal ng ibang Pilipinas. Hindi po ako makatulong ng malaki kasi maliit ang aking kinikita eh. Ay ko yumaman, ba naman. Hindi ako tumulong ng malaki. Ang aking pangarap, yumaman ako. Anong pangarap mo sa buhay? Anong gusto mong maging paglaki mo? Diba? Lumang ka ba? Sabi mo, yung taga-Batangas, eh kayo kami naman tinatandaan nyo lang. Hindi naman nyo kami pinalaki. Tinatanda daw lang kasi hindi lumaki. Ano gusto mo maging? Maging blessing ka? Ano ka magiging blessing? Do the commandments. Exactly. Ayon sa intention ng Diyos. So, ang linaw na ipinapakita po na message to ba? Na paano ka pagpapalaan ng Diyos? Paano ka pagpapalaan ng Diyos? Mamuhay ka sa salita niya.
Paano namumuhay? Pakikinggan. Sasaligsigin. Sasagutan. Pakikinggan. Ay, ikaw magbabasa. O, saligsikin, isagawa, ikaw sa pagtuparan. Ang pagsasagawa, yun ang tinaraw ng pamumuhay sa salita ng Diyos. May mayaman po yung message na yan, mga kapatid. Kaya nga po sa mga nag-aaral po ng biblical interpretation po tayo focus yun. The secret of blessing. Word of God. Saliksik. Sagawa. Yun ang secret. Anong ginagawa mo ngayon sa iyong Bible? Gano'n ang kapal ang alikabok at awa? Ang aking Bible ay wala ng bala. Araw-araw, bugbog na bugbog, binabalatan niya. Kamakainis na. Ang dami na sulat, hindi mabalik-balikan. Ito ka na pagbago. Gusto mo ba pagpala? Ang ganda ng paraan. Yun ang paraan, walang iba. Sundan natin ang pattern na tinuturo ng Diyos magitan ng apostol. Nasa salita ng Diyos ang mapa ng pagpapala. At kung paano po, ito po'y kailangan unawain mabuti at sa baba. Magandang umaga po, tara kung mga kampo natin